Sa nais mag-apply sa driver ng mga dayuhan, ingat ayon sa mga otoridad. Baka ang pinamamaneho sa inyo may aparatong mala cell tower na sumasagap ng impormasyon sa bawat daraanan. Ginagamit daw yan para mang-scam at mang-espiya. May report si Ian Cruz. Kunin yung cellphone, sir. Ang sasakyang ito na hinarang ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division sa Maynila. Nabistong meron umanong catcher ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI o peking cell tower. Marami na po yung nakatanggap ng mga text mula sa isang akala nila ay lehitimong mga kumpanya o lehitimong mga organisasyon, pero yun po ay nanggagaling dito sa IMSI catcher dahil ang ginagawa po nito kapag nasa isang lugar ito, nahihigop nito yung mga data at yung mga numero at yung mga mensahe doon sa isang cellphone na namalapit sa kanya. Bukod sa pangi-scam, ginagamit din daw ang aparato sa pangi-espiya. Umiikot sila sa mga installation natin, camps, mga government installation, at pagka nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung anuman ang information. Kabilang daw sa mga tinarget ang Malacanang, US Embassy at Camp Aguinaldo. Based on our intelligence, merong nakita na pumasok mismo doon. Yung flow ng data, yung incoming at outgoing data from that area, which is Camp Aguinaldo, basically na-intercept nila. Dalawang IMSI catcher ang nakumpiska sa kondo ng mga Chinong sina Ni Chinhui at Zheng Wei sa Malate, Maynila. Si Chinhui ikinanta mismo ng kanyang misis. Why were you arrested? Bukod sa dalawang Chino, 3 Pinoy na nagmamaneho ng mga sakyang may IMSI catcher ang naaresto rin ng NBI at AFP sa magkahiwalay na operasyon sa Tondo at Malate sa Maynila at sa Bulacan. Inireklamo na sila ng pangi-espiya. Inaalam din ang koneksyon ng mga Chino sa mga naunang inarestong Chinese spies umano. Ayon sa isa sa 3 Pinoy, ang among Chino raw niya ang nagsasabi kung saan sila iikot. 3,000 piso kada araw ang bayad sa pagmamaneho. Hindi ko po alam eh. Hindi naman po sa akin, tinuro lang naman sa akin, mag-drive lang ako, yun lang. Siguro magtanong tayo. Hindi lang naman kasi yung trabaho ang kailangan hanapin, kundi yung protection ng ating seguridad. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.